I don't like CP at all. Like, we don't have a good relationship at all. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ilang linggo lang matapos ang NBA Finals ay gumawa ng pasabog ang Phoenix Suns nang i-trade nila si Chris Paul, Landry Shamet at sandamakmak na draft pick sa Washington Wizards upang makuha si Bradley Beal. At isa lang ito sa madami nilang big moves in the last 4 months simula na mabili ni Matt Ishbia ang team na ito. Wala na silang kontrol sa kahit na anong draft picks hanggang sa taong 2031 dahil sa pagkuha nila kay Kevin Durant and Bradley Beal. Sinisante din nila ang former Coach of the Year winner Coach Monty Williams at kinuha naman nila si Frank Vogel na dating NBA champion. Inalis din nila ang future All-Star na si Mikal Bridges at ang role player na si Cam Johnson. At hindi pa nga sila tapos, gusto nilang makuha si Tobias Harris kapalit si DeAndre Ayton, isang deal na hindi inaasahan na madami dahil halos walang laman ang bench ng Suns sa ngayon. Ang inaasahan nga ay i-trade ng Suns si Ayton kapalit ang iba't ibang bench pieces na may mas maliliit na contract. Ngunit ang gusto nga ng Suns ay palakasin ang kanilang starting lineup. Ngunit nagpapakita din ito ng willingness to play small ball. Kung sakali nga ang best 5 players sila ay si Devin Booker, Bradley Beal, Josh Okogie, Tobias Harris, and Kevin Durant. Ngunit sa press conference nga ni Coach Frank Vogel ay ginawa niyang maliwanag na kailangan niya ng rim protector, isang big man na shot blocker tulad ni Dwight Howard at JaVale McGee noon sa Lakers at Roy Hibbert naman sa Pacers. Ngunit mukhang hindi ito sinusunod ng front office ng Suns. Sa ngayon ay hindi pa naman tiyak kung matutuloy ba ang trade na ito. Sinubukan din ng Sixers na i-trade si Tobias Harris sa Cleveland Cavaliers. Ang hiningi nilang kapalit ay si Jarrett Allen, Evan Mobley at isang draft pick at tinawanan lang ito ng Cavs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Draymond Green naman mga kaibigan ay sinuntok nga si Jordan Poole last offseason at simula nga nito ay may mali na talaga sa team ng Golden State Warriors. Aminado nga si Draymond na nagkaroon nito ng epekto sa kanila. Nagpakita din ng hindi magandang ugali si Jordan Poole sa mga veterans ng Warriors. Tila ba ayaw nitong makinig at ngayon nga ay na-trade na siya patungo sa Washington Wizards at napunta naman sa Warriors ang multiple time All-Star Chris Paul. Ngunit may problema din nga dito si Draymond mga kaibigan. Sa isang pahayag niya noong 2020 ay sinabi niya na hindi niya talaga gusto si Chris Paul at wala silang friendship nito. Sinabi niya nga yan sa podcast na All the Smoke. Ganun pa man ay ginagalang niya nga daw ang basketball IQ nito. So ayun nga po mga kaibigan, kailangan itong magbago kung plano nga manatili ng former Defensive Player of the Year winner sa Warriors. Si Chris Paul ay magaling na player, ngunit madalas din nga siya magkaroon ng problema o bangayan sa kanyang mga teammates, partikular na sa mga star players. Nakita natin ito sa Clippers kay Blake Griffin at ganun din nga kay James Harden sa Houston Rockets noon. Sa palagay nyo ba ay makakaapekto ito sa Warriors o magiging professional sila at igigilid nila ang kanilang mga pride upang manalo?